Bago pa ilabas ang arrest warrant kay Senador Rodante Marcoleta ay personal na itong nagtungo kasama kanyang legal team sa Sandigan Bayan para sa mga pagdinig patungkol sa mga inihaing niyang motion kaugnay sa mga kasong kinakaharap ng mambabatas. Pero lumalabas sa datos ng 3rd Division ng Sandigan Bayan noong Biyernes pa nakitaan ng probable cause ang kasong plunder. Kaya't nabaliwala ang mosyon ng kampo ni Senador Marcoleta para pigilan ang paglalabas ng warrant of arrest. Pero sa kabila po nito, naging mahinahon ng senador at sumama sa mga otoridad. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni TJ Mendoza. TJ. Ali, nakadetine na ngayon si dating Congressman Mike Defensor at ang kanyang kapwa-akusado na negosyanteng si Joseph Espiritu sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Sila yung mga kapwa-akusado ni Senator Rodante Marcoleta kasunod niya nung kasong plunder na isinampas sa kanila ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan noong Biyernes. Inaresto yung dalawa sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, samantalang sumuko naman sa mga otoridad si Senator Rodante Marcoleta kaninang umaga. The court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed. Biyernes pa nung nakaraang linggo nang makitaan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng probable cause ang kasong plunder na isinampa ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta na nagugat sa undisclosed 75 million pesos campaign donations. Kulang ang pirma at hindi standard practice ang paglalabas ng warrant kapag weekends, kung kaya't ngayong araw lang inilabas ng Sandigan Bayan ang kautosang mag-aaresto sana kay Senator Marcoleta. Bukod sa arrest warrant, kinumpirma rin ng korte na may hold departure order na ang senador. Pasado alas 8:30 naman kaninang umaga na mataan ng senador na dumating sa Sandigan Bayan. Bantay sarado at mahigpit ang seguridad sa anti-graft court. Sa 3rd Division ng Sandigan Bayan pumasok si Marcoleta kung saan agad na dininig ang mga mosyon ng kanyang kampo. Pero sa pagtatapos ng hearing, ibinasura ang mosyon ni Marcoleta na motion to defer the issuance of arrest dahil mutin academic na ang mosyon ng ilabas ang arrest warrant. Samantalang nakabinbin naman ang motion to quash information. Agad namang may paglilinaw ang kampo ni Marcoleta. And it's in effect a surrender to the jurisdiction of the Ayon mismo sa Sandigan Bayan, ang warrant of arrest na inilabas laban sa senador ay hindi nangangahulugang guilty na sa kaso si Marcoleta. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Nagpaunlak naman ng panayam sa media ang senador. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Mag-aalas 12 ng tanghali kanina nang umalis si Marcoleta sa Sandigan Bayan lula ng PNP coaster. Kasama nito si DILG Secretary John Vic Remulla na didiretso na sa krame para sa booking procedure. Mag-aalas 3 naman ng hapon nang dumating sa Sandigan Bayan ang mga co-accused ni Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu, kapwa nakaposas ang dalawang akusado. Pinukulit ko yung sinasabi ko, yun na pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga korap, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Ali, nung huling beses na o kanina lamang nung huling punta natin sa New Quezon City Jail para subukan bisitahin at tignan kung nagtipon-tipon ba yung ilang supporters doon, nakita natin yung ilang mga staff ni dating Congressman Mike Defensor at maging nung negosyanteng si Joseph Espiritu na ipinadala na yung mga personal belongings ng dalawang akusado papunta sa loob ng Quezon City Jail. Yan ay dahil pinagpapawalan ng lumabas yung dalawang akusado at pinagpapawalan na rin yung pagtanggap ng mga
bumisita sa mga ganitong oras. Yan muna ang latest mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Ali. Katanungan lamang, ano? So, may commitment order na pala si Senator Rodante Marcoleta. So, at marami ang nagtatanong kamusta ang kanyang kalagayan pagkatapos ng kanyang pagka-aresto kaninang umaga. Tama, Alian, no? May commitment order na ang kung saan dadalhin si Senator Rodante Marcoleta. Parehas silang mga dito sa kasong plunder, no? 4 sila ay na-commit sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Kaugnay dun sa kanyang kalagayan, sa kanyang kalusugan. Ang huli nating balita, nanikip yung kanyang dibdib kanina at nasa custody na siya ng PNP General Hospital, Ali. Okay, maraming salamat. TJ Mendoza, nag-uulat live.